Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ito, pag-usapan lang po natin itong nangyaring random drug test sa PITX kung saan may apat na bus driver na tumakas. So, malamang sa malamang, magpa-positive sila kaya siguro sila tumakas at parang hindi na sila mapahiya. Pero gayon pa man, meron pa rin silang kakaraping sanction dyan dahil nga mandatory ng batas natin yan na kailangan kapag ikaw bumibiyay ng pampublikong sasakyan, dapat hindi ka gumagamit. Although kahit naman hindi naman kung naman kahit anong profession hindi naman yan pinapayagan ng batas yung paggamit ng mga illegal substance na yan. Pero to pag-usapan po natin yan, panoorin po natin itong reaksyon ni Banat Bay tungkol dito sa apat na bus driver na tumakas para sa drug test. Atom, itong mga nasa likod ko, ito po yung mga biyaheng pa Bicol. Bagaman fully book na yung ilang bus line dito, marami pa namang mabibiling ticket dito dahil may mga extra buses at saka doon sa mga hindi de-aircon na bus. Doon naman sa mga bus driver na tumakas sa drug test dito, ipatatawag daw sila ng LTO. Hawak ngayon ng LTO ang lisensya ng apat na bus driver na isinailalim sa biglaang random drug test dito sa PITX o Parañaque Integrated Terminal Exchange kahapon. Tumakas kasi ang apat at hindi nagpasa ng sample ng kanilang ihi. Otomatikong suspendido ng 1 taon ang kanilang lisensya. Kinuha yung lisensya nila, nakalista sila, tapos nang tinatawag na, hindi na sila nagpakita. Wala pang tugon ng Alam mo- LTO nang tanungin kung anong sunod na mangyayari sa mga tumakas. Hindi pa masabi ng PITX kung saan ang Alam niyo ako di ko maintindihan, no? Bakit ganito tayong mga Pilipino? Siguro hindi lang naman Pilipino. Meron din naman sa ibang bansa na kakarampot na lang yung kinikita, dadalhin pa sa hindi magandang bisyo yung kanilang kinikita. Imbis na, alam niyo yun, panggastos na lang nila sa pamilya nila, magkano ba bentahan niya, magkano ba ang kuha niya, di ba? So, di siguro bumababa ng 200, 300 siguro kada tira. Biruin nyo, ilan na ba mabibiling bigas ng ilang kilong bigas na yung may mabibili nila? Good for how many days na yon, di po ba? Kaya hindi ko talaga maintindihan na bakit kailangan nilang sumabit sa ganyang klaseng bisyo. Pwede namang unahin muna yung pamilya, di ba? Unahin yung pamilya bago yung bisyo. O kung magbibisyo, huwag naman sana sa ganyan na pare-pares kayong talo. Siyempre, tulad dyan, kung sa pamilya mo, di ba, parang imbis na yun nga, ibigay mo yung amount na yun, is ilaan mo na sa pamilya mo, gawin mong ipon or di ba, savings ganyan, para just in case may mangyaring hindi maganda, meron ka pa rin huhugutin. Pero bakit may mga ganyang klaseng tao na mas inuuna pa yung ganyang klaseng bisyo? Alam naman natin talagang medyo mahirap yan puksain dahil nga kapag naging sistema ng katawan mo. Pero yun na nga, sa umpisa pa lang alam mo mali na yan, pero ba't kailangan pang pasukin yung ganyang klaseng bisyo? Yan lang naman, itanong ko lang naman, di ba? Na bakit ah, mas inuuna pa ng ibang tao yung mga hikaos, lalo na yung mga hikaos sa buhay. Bakit mas inuuna pa nila yung ganyang klaseng bisyo kaysa ibigay nila yung pera, ipambibili nila dyan sa bisyo na yan? Unahin muna nila yung pangangailangan ng kailang pamilya. biyahe ng mga tumakas. Kung ticket naman ang pag-uusapan, wala pang pila para sa Pabicol. Kahit kasi fully book ang mga air-conditioned bus, maraming bakante sa ordinary bus. May mga extra bus ding binigyan ng special permit ng LTFRB. Kaya may nakabili pa rin kahit last minute na bumili ng ticket, bagamat maghihintay pa ng 2 oras para makasakay. Buti naman nakahabol kami eh. Buti lang kamo nakahabol na kami. 2 na lang yung bakante. May masasakyan pa tayo, yun nga lang asahan nila na may konting pag-iintay. Kapansin-pansin namang maraming naka-face mask sa PITX, pati na ang mga bata nababahala ang Dito medyo segue lang tayo rito sa kumakalat na bagong sakit, especially sa mga bata, yung pantosis ba yun, yung masyadong severe sa pag-uubo ng mga bata. So ito, panoorin muna natin itong segue ni Banat Bay. sa kumakalat ngayong pertussis o whooping cough. Nakakatakot po para No, pertussis pala, pertussis hindi pala, no? Sorry yun, pertussis. So ito, sa segue lang tayo ng konti rito sa pertussis. Medyo, although wala namang masyado, hindi to expertise o hindi to yung forte ni Batbay, pero katapano may konting dito pagmamalasakit.
tungkol dito sa kumakalat na sakit na to. sa mga Alam mo, itong whooping cough na to ha. Panoorin niyo po yung yung paliwanag po napanood ko po yan yung yan tungkol diyan sa whooping cough na yan. Panoorin niyo po yung mga paliwanag diyan tungkol ho dyan sa balita na yan kasi importante na malaman natin, especially ho sa mga bata. Sa bata ho kasi usually daw tumatama yan at medyo matindi ang tama sa bata. Kaya importante na aralin natin yan. Hindi kasi pinapadiscuss sa akin yan, kaya lang hindi ko kasi masyado pang kabisado yung whooping cough na yan. So panoorin siguro natin, nandyan si Dr. Eric Mata, nandyan po si Doc Willie. Ano yung mga eksperto na panoorin natin para ho maintindihan natin yung whooping cough na yan. Kasi alam mo, totoo yan ha. Marami akong dyan marami po akong na kilala na tumatagal ng mahigit 1 buwan ng ubo. Hindi na ho biro yun. Kasi siyempre, nakaka-istorbo rin yung pag natutulog. Di totoo naman. Tapos kawawa naman yung mga bata, lalo na pagka ganyan, di ba? Tapos inom ng gamot. Kawawa naman. Baka yung nila, mga atay nila, puno na ng gamot. So, Yung atay nila, mapuno na ng gamot. So, ibig sabihin, yung mga atay ng mga zombie dun sa kabilang kubol, puro gamot na yung laman nun, kaya siguro ganun ang pag-iisip. Sumegway lang. Bakit ba kasi binanggit yung atay, alam niyo naman yung mga zombie, atay na yung tumitibok, baka nga lang naman lagyan nga ng maraming gamot, kaya ganun na yung pananaw nila sa buhay. importante yan sa sa ating mga kabataan, lalo na itong Holy Week. Naku, kasi pag Holy Week, alam mo na, yan, bakasyonan yan mga Pilipino hindi naman nag-Holy Week So, In fairness, totoo naman yung sinasabi ni Banat Bay na ang Holy Week ngayon hindi na masyadong isinasabuhay ng mga Pilipino ngayon. Once sa sinabing Holy Week, na yan, bakasyon na yan. Bakasyon, pahinga, bonding with family, with friends. So, gano'n lang yung nagiging essence na lang ng Holy Week. Hindi na talaga yung tulad dati na pag sinabing Holy Week, talagang makikita mo, andun yung panata, yung kanilang, yung spiritual na pangangailangan, ibinubus nila sa time na yun dahil nga sobrang busy sa trabaho, busy sa ibang bagay. So, yun lang yung time talaga na para kahit paano, di ba, yung magkaroon ng spiritual na ugnayan sa Panginoon, medyo madagdagan. Dahil nga sa sobrang busy, medyo hindi masyadong ganun ka-solid yung pananampalataya. So, before, yan talaga yung ginagamit na, na time or na panahon para, maka-bonding si Jesus Christ. So, yun. Totoo naman sinabi ni Banat Bay, talagang bakasyon na lang talaga sa panahon ngayon, bakasyon na lang talaga ang tingin pagdating ng Holy Week. sana ingat-ingatan natin yung mga anak natin mga bata Simula po na nabalitaan ko po yun, lagi na siyang naka-face mask kahit sa school. Sa ilang bus station naman sa Cubao, Quezon City, maluwag pa ng daanan na. So ito, alam niyo itong gusto ko lang komentuhan itong yung 4 na bus driver na So yeah, start na po tayo dito sa 4 na bus driver na tumakas sa drug test. So ito na po yung komento ni Banat Bay, pakinggan at panoorin po natin. tumakas tungkol dito sa drug test na ginagawa. Alam mo, sana hindi lang suspension ng 1 year. Kasi obvious naman kung bakit tumakas sila, di ba? Kasi alam naman natin yan gumagamit siya mga yan para tirik ang mata. O meron niya akong kilalang vlogger. Alam nyo, totoo naman sinabi ni Banat Bay, sana hindi lang 1 year. Ako kung tatanungin, dapat yan, forever ban na yan. Hindi na dapat yan binibigay ng lisensya, ng driver's license. Kasi, totoo naman, mahirap talagang iwasan kapag ikaw nalulung na. Maraming sasabi na talagang malaki yung porsyento na talagang hindi na nakakabalik dun sa, sabihin natin drug free. Meron talaga nakaka-survive. Meron namang talagang hindi. Kasi nga parang sistema na sa katawan yan. So, dapat pag ganyan, hindi lang 1 year suspension, dapat ban na. Kasi dapat hindi na binibigyan ng lisensya. Kasi once yan nalulung ulit, bumalik ulit sa ganyang bisyo, kawawa na o delikado na po yung mga
pasahero masasakyan niya o yung may sasakyan niyang pasahero. Siyempre, once na, alimbawa, probinsya ang biyahe, biglang gumamit uli at may alam niyo, siyempre, pag nakagamit, high. So, iba yung thinking niya pag nagmamaneho. So, kawawa yung mga pasahero. So, dapat talaga 1 year is not enough. Dapat yan talaga ban kung ban talaga. Ganyan eh. Gumagamit talaga niya para tirik ang mata pag nagbablog. Oo. Kasi nakakatulog siya sa wala kasi yung ano niya, yung utak niya mahina. Walang laman. So hindi siya nakakapagsalita pag nagla-live. So puro upload lang siya. Bibihira lang siya magsalita. So dilat na dilat yung mata. Ganun na ganun, oh. Oh. Para hindi makatulog. Ayan ang totoo niyan. So, ano yun? Kawawa. Kaya sana, alam naman na po natin, LTO, alam nyo naman po na tumakas yan because of sa drug test, tanggalan nyo na lisensya. Bakit suspension lang for 1 year? Isa pa yan, tumakas. Kumbaga, nandun sila on the spot na eh. Diba? Naantay na lang yung, yung urine test nila, yung urine sample, inaantay na lang yon. Tapos tumakas pa. So, doon pala makikita mo na agad parang pwede natin sabihin guilty. Diba? Hindi na kailangan dumaan pa sa anong klaseng proseso. Doon, the fact nga na tumakas sila, ibig sabihin, most probably magpa-positive sila. So, hindi lang dapat, hindi lang dapat ano yan, hindi lang dapat suspension, dapat total ban na kagad. Kasi, aminado na yun for sure. Mahina yun. Sa alam nyo ba sa ibang bansa, pag nahuli kang nag-drive na nakainom, talagang, ewan ko talagang hindi ka lang tatanggalan ng lisensya. Hindi ka lang sususpendin, tanggal talaga lisensya mo. Hindi ka na makakapagmaneho. Diba? Ganun sa ibang bansa kasi tinatrato nila yung pag-inom na sobrang delikado ho yun sa ibang mga motorista. How much pa pur kaya yung nakadrugs? Di ba? Tapos bumibiyahe ng pampublikong sasakyan. Siyempre ilan na sakay niya, especially ganyang bus ang dala. Most probably, ang dala niyan, 60 to 70 passenger per bus. Iba nga, depende pa sa laki ng bus na yun. May nakatayo pa. So, napakadelikado kapag ang driver mo nakagamit. Iba talaga issue niyan. Delikadong delikado. Ganun yung mata. Okay lang ba mag-vlog ng gano'n na mata ko? Alam nyo, si Banat Bay, magtaka na kayo. Magtaka na kayo pag bigla akong pumayat. Grabe naman kayo, makabanggit naman kayo. Mga humpak ninyo DUI is a crime dito sa US. Sa atin, yung di pa nga DUI Adik Hindi ko alam bakit pinabibigyan pa 1 year suspension. Ano to? Eskwelahan. Diyos ko naman. 1 year suspension? LTO naman, dapat matik na yan. Ito isipin nyo to Sa ibang bansa, nakainom lang, DUI, crime na yon, tatanggalan ng lisensya. Dito sa Pilipinas, ito ordinaryong motorista lang yun. Ibig sabihin, hindi naman nagsasakay ng pasahero yun. Dito sa Pilipinas, ilan ang sinasakay nila, tapos nakadroga sila. So kung sakaling maaksidente sila, ilan ang mapapatay nila? Lahat ng nakasakay sa kanila. Alam pa naman natin sa probinsya, alam nyo nakasakay na, ito walang biro ito. Naalala ko kasi dati, umaakit kami ng Baguio noon nakabas. Pumupunta kami ng probinsya noon nakabas. Nakasakay na po ako ng ganyang bus driver, yung talagang grabe, parang alam mong may tama to.
Kasi ang lakas ng loob sumingit, ang lakas ng loob umovertake, bus yun ha. Ganun no kasi pagka nakaano ka eh. Diba? Tapos 1 year suspension lang, LTO naman. Tapos pag may nangyari, sorry lang, pasensya na po, hindi ko magat yung preno. So yun yung nagiging linyahan ngayon ng mga driver na kinaagat naman ng ng mga enforcer natin kapag nagkaroon ng investigasyon kung bakit pumali sa sasakyan. Ang sasabihin, hindi ko magat yung preno. So gasgas na pero yung pa rin yung linyahan, di ba? Nakakatakot. Sabi nga ni Banat Bay, ako nakasakay na rin naman ako ng bus na punuan. Halos, alam nyo yun, halos talagang paliparin. Iba nga, di ba? Yung mga patok na jeepney, siguro may nakasakay na sa inyo, na halos kung makapag-banking, kala mo, wagas na wagas. Malamang sa malamang nakagamit yun. Ilan ang sakay ng jeep na patok, ilan yung sakay ng pampaserong bus na bumibiyayang probinsya, is napakarami, more than 10 yun. So, ganun karami yung nailalagay sa alanganin kapag yung driver ay nakagamit. Tapos biglang suspension lang. 'Di ba dapat yan talagang pag-aralan ng LTO, taasan nila yung penalty. Hindi lang suspension, dapat talaga revocation agad ng driver's license. Sa bagay, sa bagay, duktungan nyo na lang yun. Sa bagay, Sa bagay, yung sa bagay. Oh, anong kadugtong nun? Duktungan nyo, sa bagay, ... Yun.